Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat sa nakikinig ng online preaching dito sa YouTube channel ko po sa By the Power by the Holy Spirit in Christ. Una-una po ay mag-testimony muna po ako kung gano'ng kadakila ang Diyos na kumikilos. Ilang araw na din po akong nag-pray na nanalangin sa Panginoon. Talagang yung palang kanina yung sa lingkod na pala si Lord na ginising ako ng maaga para manalangin. Lagi niya pinapakover yung bansang Pilipinas. Meron palang lindo na magaganap at saka lagi niya pinapaalala ang mga bata. Dahil di ba po pasukan na ang mga bata po nasa school. Kaya revelation ng Panginoon ipanalangin ng mga bata is magkakaroon pala ng lindol. Kaya praise God, salamat po sa Panginoon. Yun po sinasabi ko sa mga tinuturuan ko mga bata na lagi silang manalangin at lumapit sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang ating kaligtasan. Wala pong iba sa mundo na ito. Ang si Jesus Christ yung pinadala na Ama para magkaroon tayo ng kaligtasan sa mundo na ito. Kaya napakalaga po na tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Sabi nga, hindi makakaligtas ang reliyon. Kung ano reliyon na natin hindi makakaligtas kundi relasyon natin sa Diyos. Kaya po napakalaga po ang pagbabasa ng Bible, pananalangin at paglapit sa Diyos. Yun po yung relationship natin sa Panginoon, yung pagbabasa ng Bible at pananalangin. Kaya kung saan ka man naroon, lagi kang tumawag sa Panginoon, lagi kang manalangin. Ay ibang tao tatawag lang sa Panginoon kapag meron sakuna, meron mga lindol, yan nangyayari. Doon lang sila tumatawag sa Panginoon. Kaya kanina habang pinapanood ko po yung testimony ko po kanina, habang pinapanood ko po yung nangyayari sa lindol sa ibang probinsya sa Bisaya, na tumaas yung balahibo ko, grabe ang revelation ng Panginoon doon. Walang kumikilala sa Diyos. Nasa makamundong kabisihan ang mga tao. Hindi nila hinahanap ang Diyos. Kaya tinatapik ng Panginoon ang mga tao para magbalik loob. Ito yung time na ang lahat ng tao ay magbalik loob na sa Diyos. Yan ang laging pinapaalala ng Panginoon. Bakit niya niyayanig ang mundo? Kasi ang mundo na ito ay tinatahak ng mga tao na wala ng relasyon sa Diyos, na sa makamundong kabisihan na ang mga tao. Amen po ba? Kaya napakalaga po yung tunay na relasyon natin sa Kanya, na yung buhay natin sa Diyos. Habang nandito tayo sa mundo na ito, yung kalooban ng Diyos ang nasusunod, hindi yung kalooban natin. Kaya napakalaga po yung paglapit natin sa Panginoon. Yun lang po mababahagi ko na turuan ng mga taong lumapit sa Panginoon. Manalangin, kaya lagi kong sinasabi sa mga bata o mga anak, lagi kayo mag-pray, pupunta kayo sa school, magmanalangin kayo at magbasa kayo ng Bible. Kaya mas nagpapasalamat pa ako sa mga bata na ito, talagang nagkakabisado din po sila ng Bible verse. Kaya napahalaga po yung mga bata ay nilalapit natin sa Panginoon para alam nila kapag may mga ganyan nangyayari, is prayer talaga, is powerful po. Yun po, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Ang topic po natin, Jesus, ang ating Panginoon, Jesus. Yan po yung tatapik natin. Ano po yan? Jesus, una-una yung joy mo, joy. J-E-S-U-S. Jesus po yung topic natin sa araw na ito. Pero bago yan, tayo muna po yung manalangin para gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating tatapik sa araw na ito. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha na langit at lupa, sa araw na ito, Father God, na ikaw ang maparangalan, ikaw ang maitaas sa aming buhay. Lord, ikaw ang dapat na kilalanin ng lahat ng tao dito sa mundo na ito, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, anumang hayag man lantad ito, Panginoon. Ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, at ipaunawa mo ang lahat ng bagay kung bakit mo kami tinatapik sa mundo na ito, Panginoon, upang kilalanin ka ng lahat ng tao, Panginoon.
na ikaw ang siyang kumilos, Panginoon. Itago mo ko, Lord, sa hindi ko lang natlangisan ng aking labi sa paghahayag ng iyong salita. At sa bawat makikinig na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, magkaroon po sila ng tunay na relasyon sa iyo na hindi kailanman nag-aalinlangan pa, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, na makapangyarihan. Ang lahat ng bagay ay nababatid mo ang aming puso, Panginoon. Kaya sa Father God, sa araw na ito, Lord God, na maunawaan nila ang mensahe mo, Panginoon. Tuban mo ko, Lord, ng knowledge at wisdom, ang banal na Espiritu mo, Father God, na siyang kumilos sa kalagitnaan, Jesus, na anumang revelation mo sa araw na the Holy Spirit, inaanyahan ka po namin sa kalagitnaan na ikaw ang siyang kumilos sa mga buhay ng mga taong makikinig ng iyong salita, Panginoon. At tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon, sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo may dadako ngayon ng ating pag-aaralan. Una-una, J. Yung Jesus yun, pababa. J muna. J. Joy found in Him. Buksan po natin ang ating Bible sa Filipos chapter 4 verse 4. Philippians sa naman sa English. Joy in the world. Wait lang po. Filipos chapter 4 verse 4. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Kaya sabi dito sa Tagalog, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Kaya lagi tayong magalak sa ating Panginoon na ang Diyos ang ating maitataas sa ating buhay. Kailangan natin na mapurihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kailangan ng ating Panginoon na itataas sa ating buhay. Amen po ba? Kaya lagi tayong lumapit sa Panginoon, ng ating puso sa ating Panginoon. Kaya ako mas gusto ko na umaawit sa Panginoon, Lord. Sabi ko, Lord, itong tahi ko, Lord, pag umaawit ako, umaaninsan ko. Kaya Lord, tulungan mo ako na sa pag-awit ko, ikaw ang aking maitataas sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Sabi dito, magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo lagi. Kaya magalak ang puso natin kapag tayo naglilingkod sa Diyos. Magalak ang puso natin kapag tayo umaawit at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi may kagalakan dahil binigyan tayo ng ating Panginoon ng joy. Sabi niya, joy found in Him. Rejoice in the Lord always. I will say it I will say it again, rejoice. Kaya magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo lagi. Alangan na yung kagalakan sa puso natin, yung paglilingkod natin, na bukal sa puso natin paglilingkod po sa Kanya, na nagagalak ka sa pag-awit mo sa Panginoon, nagagalak ka. Kaya kailangan magalak tayo sa ating paglilingkod ng Panginoon, na hindi tayo nanghihina sa ating pananampalataya. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Letter E, eternal love never fail. Sabi dito sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe Him should not perish but have eternal life. Sabi niya sa Tagalog, sapagkat kung sino man sumampalataya, sabi ito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kahit sa isang anak, upang sino man sumpalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag tayo may pananampalataya, meron tayong buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung pananampalataya natin na wag po natin babaliwalain. Kapag may faith ka, may buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan ang pangako niya. Dumating man na tayo kunin ng ating Panginoon, na naglilingkod tayo, na kinuha tayo ng Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoon na Jesus Kristo na pinadala ng Ama, na tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Kaya yung faith mo, wag mong babaliwalain. May buhay na walang hanggan. Dumating man na kunin tayo ng Lord, alam natin kung saan ang destination natin sa ating Panginoon, yung buhay na walang hanggan na pangako ng ating Panginoon. Letter S, salvation is through Christ. Yun po yung kanina sa John 3:16, yung kanina nabanggit ko.
Una-una, pundasyon ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kapag meron tayong pananampalataya kay Jesus Christ, meron tayong buhay na walang hanggan. Number 2, sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya ni Kristo. Kaya kapag meron tayong sa biyaya ng ating Panginoon, sa ating pananampalataya, tayo nagkaroon ng kaligtasan sa ating buhay at meron tayong kagalakan sa puso natin. Sabi dito, sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya, hindi sa sariling gawa. Buksan po natin yung Efeso chapter 2 verse 8. Punta po tayo sa Efeso chapter 2 verse 8. Sabi dito, sapagkat dahil sa pagkagandang loob ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kalooban ng Diyos, hindi mula sa inyo sarili. Amen. Kapag ang Panginoon ay meron tayong pananampalataya sa Kanya, sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So dahil sa kagandaan loob ng ating Panginoong Jesus, tayo'y naligtas. Amen po ba? Dahil sa pananampalataya natin, naligtas tayo, meron tayong faith sa ating Panginoon. Kaya napakalaga po, meron tayong pananampalataya. Kapag meron kang pananampalataya, mararanasan mo ang kaligtasan sa mundo na ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon, sapagkat dahil sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kalooban ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Kalooban ng Diyos na tayo maligtas dahil sa ating pananampalataya. Amen po ba? Kaya nga pinadala ng Ama si Jesus Christ para tayo maligtas sa habag at presensya ng Panginoon. Naligtas tayo. Ang Diyos ang pumili sa atin. Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Kung meron lang tayong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, meron kang kaligtasan. Amen po ba? Kaya napakahalaga ang pananampalataya natin sa Diyos. Dahil ang Diyos ang kumikilos sa ating buhay. Dahil ang Diyos ang nagligtas sa ating buhay. Amen po ba? Kaya napakahalaga meron tayong pananampalataya. Yun ang ninanais ng Panginoon. Bakit niyayanig ng Lord yung mundo na ito? Ang gusto niya lahat ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Magkaroon ng relasyon sa Kanya. Hindi nga maliligtas ang reliyon, kundi relasyon mo sa Diyos. Kahit anong reliyon mo kung wala kang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Amen po ba? Mapapahamak ang mga walang relasyon sa Diyos. Amen po ba? Next po, number 3. Si Jesus lamang ang tanging daan. Si Jesus lang ang ating daan. Sabi nga doon sa John 14:6. Sabi niya dito, sa John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Ang ating Panginoong Jesus ang ating daan ng kaligtasan. Sabi niya, ulitin ko lang po. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama sa pamamagitan ko. Dahil tayo mga tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya pinapahano na dito ng Panginoon, mabuksan ang ating kaisipan na pinadala siya dito ng ating Ama, si Jesus Christ, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Siya ang daan at katotohanan. Ayaw tanggapin ng mundo si Jesus Christ. Nung panahon doon sa Israel,
Di ba po, hindi nila kinikilala si Jesus Christ, isang prophet. Marami ng himalang ginawa ni Jesus Christ, pero hindi sila naniwala. Hindi nila alam ang daan at katotohanan kasi hindi nila tinatanggap yung Holy Spirit ni God. Amen po ba? Kaya napakalaga po yung tanggapin natin si Jesus Christ para meron tayong kaligtasan. Ulitin ko lang po, napakaganda po ng verse. Sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan itong labas. Sumagot si Jesus, ako ang daan at katotohanan at buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Bakit kaya binadala nga dito si Jesus Christ para magkaroon tayo ng kaligtasan? Siya, dati kasi patay ang ating kasalanan. Na-separate ang relationship natin sa God dahil sa sin. Iidan sa kasalanan. Nahiwalay ang relationship natin sa God. Kaya pinadala niya si Jesus Christ para pinadala siya para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ang buhay na walang hanggan. Kaya meron nga tayong acceptance. Tinanggap natin ang atin si Jesus Christ sa ating buhay. Yung Holy Spirit niya na kumikilos sa ating buhay. Siya yung daan at katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Binigyan siya ng authority ng Ama para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ipinadala siya, ipinako para tayo tubusin sa ating mga kasalanan, pero nire-reject siya ng ibang tao. Amen po ba? Binabaliwala siya ng mga tao. Kapatid, sa buhay mo, huwag mong baliwalain ng Panginoon. Marami nagre-reject siya. Marami nagre-reject sa Kanya. Isang lang propeta, nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya, pero yung Holy Spirit ng God ay sumasa Kanya. Kasi nais ng Panginoon. Binigyan tayo ng second chance na maligtas sa mundo na ito. Amen po ba? Yung Holy Spirit ng God ay kasama niya. Kaya, dapat natin tanggapin si Jesus Christ sa ating buhay. Siya yung tagapagligtas natin para mawala ang ating kasalanan. Amen po ba? Next po, number 4, walang ibang tagapagligtas. Gawa chapter 4 verse 12. Sa Gawa naman po tayo, Gawa. Gawa chapter 4 verse 12 po. Ano po sabi dito? Sabi dito, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Amen. Kay Jesus Christ lang natin matatagpuan. Binigyan siya ng authority ng Panginoon para tayo maligtas. Nagpapako siya para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo maligtas. Si Jesus Christ ang ibinigay para tayo magkaroon ng kaligtasan. Walang iba kang tatawagin ng Diyos. Amen po ba? Sa Kanya lang natin matatagpuan. Ako nakilala ko ang Panginoon, sa Kanya ko lang natagpuan yung tunay na pag-ibig na hindi ko naranasan, na yung hindi ko sa Lord ko lang natagpuan ng tunay na pag-ibig. Yung mundo nito hindi ko maranasan yung pag-ibig ng
na mga taong nagmahal sa akin, nagmahal nga pero panandalian lang. Pero si God, eternal life na pag-ibig, buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ganon magmahal ang Diyos. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ganon ang magmahal ng ating Panginoon. Iniibig tayo ng ating Diyos. Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na pag-ibig. Hindi pag-ibig ng mundo na ito. Mamaya na, nag-online ako. Sa atin lang matatagpuan sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon lang natin matatagpuan ang tunay na pag-ibig na ibinigay ng ating Ama si Jesus Christ. Kaya kapatid, kung nakakaranas ka ng kalungkutan, ibigay mo sa Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi ito namabaling, hindi nagbabago. Next po, number 4, walang ibang tagapagligtas. Ayun, kanina pala. Tapos sabi dito, yun naman tayo, unshakable faith in Him. Buksan po natin yung awit, Psalm 62 verse 1-2. Psalm 62, sa Tagalog, awit. Psalm 62, verse 1-2. 62 ba yun? 62. Sabi dito, awit 62 verse 1-2. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa. Ang kaligtasan nagbubuhat sa Kanya. Sa Lord lang natin makikita ang pag-asa at kaligtasan. Sa Kanya lang, wala nang iba. Sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na pag-asa. Amen po ba? Verse 2, tangi siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, aking tagumpay sa lahat ng oras. Amen. Tanging sa Diyos lang natin matatagpuan ang lahat ng ating kaligtasan at magtatanggol sa atin. Ako nga, di ba, yung susunugin yung bahay namin Pero nireveal ng Panginoon, hindi pinababa ako, pinag-pray ako doon, yung pinaka-cash out ng Holy Spirit, yung nandun sa paligid. Yung pala susunugin yung bahay namin. Hindi nagwagi ang kaaway. Siya yung ating tagapagtanggol. Siya ang ating kaligtasan. Wala po tayong ibang tatawagin kundi ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kapatid, tandaan mo ito. Wala po tayong ibang tatawagin kundi ang Panginoon. Siya kasi ang may control ng lahat ng bagay dito sa mundo nito. Amen po ba? Siya nagko-control ng lahat. Alam niya yung mga nababatid nating puso. Alam ng Diyos siya. Alam na ang mga ginagawa natin. Alam ng Panginoon. Wala nga po tayong matatagong lihim sa Diyos. Hayag lantad, alam niya po. Amen po ba? Next po. Proverbs chapter 3 verse 5-6. Kawikaan sa Tagalog. Kawikaan chapter 3, 5-6. Wait lang po ano ilong ko. Kawikaan chapter 3 verse 5-6. Sabi dito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Kay Yahweh natin ipagkatiwala ang lahat ng bagay. Sa Kanya mo lang ipagkatiwala ito. Hindi mo sa sariling karunungan. Kasi ang Diyos ang naglikha sa iyo. Dapat kay Yahweh ka magtiwala, sa ating Panginoon. Sa Panginoon ka magtiwala, ang lahat ng bagay ay pagkatiwala mo sa Diyos. Hindi mo karunungan. Kapag karunungan mo, karunungan ng mundo. Kaya nga tayo humingi sa Panginoon ng knowledge at wisdom para igagay tayo sa bawat buhay na tinatahak natin. Kapag karunungan mo, may kahamakan. Kapag karunungan ng Diyos na hinihingi mo, Lord, tulungan mo ako, lagi mo ko luban ng knowledge at wisdom. Kaya lagi tayo magpasakop sa Diyos. Hindi ang ating sarili ang nasusunod, kundi ang Panginoon ang nasusunod sa ating buhay. Amen po ba?
Next po, number 6. Sa lahat ng inyong gagawin, siya ngang alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Sa ating buhay na ating gagawin, lagi natin ipaalam sa Diyos. Lahat ng oras ng ating ginagawa, Lord, tulungan mo ko sa araw na ito na ikaw ang kumilos. Yung mga alalahanin natin, siya ang magpapatnubay sa iyong tatahakin. Lahat ng mga ginagawa natin, dapat ipaalam natin sa Diyos. Lord, salamat sa araw na ito, Lord. Pupunta ako sa lugar na ito, ipapaalam mo sa Panginoon. Para yung landas mo is hindi ka mapahamak at papatnubayan ka ng Panginoon sa landas na tinatahak mo. Pero kapag sarili mong tinatahak mo, nasusunod, napapahamak ka, kapatid. Nasasaktan ka. Kaya ang nasusunod dapat ang ating Panginoon, ang lahat ng ating ginagawa, ipaalam natin sa Diyos. Amen po ba? Next po, last words na lang po to. Letter S naman tayo ngayon. Surrender all to Jesus. Matthew chapter 16 verse 24. Mateo sa Tagalog, Matthew sa English. Mateo chapter 16 verse 24. 16:24. Sabi dito sa 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man nagnanais na sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang aking krus at sumunod sa akin. Ito sinasabi ng Panginoon, kung tayo susunod sa ating Panginoon, itakwil natin yung ating sariling pagkatao. Dati tayong makasalanan, ano man nagawa natin kasalanan, hubarin na natin. Huwag mo nang lingunin yung dati mong pagkatao. Alisin mo na kung ano man nagagawa mo kasalanan. Ito pinapaalala sa atin ng Panginoon. Huwag na natin balikan ang ating mga ginagawang kasalanan. Ito pinapaalala sa atin lagi ng Panginoon. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Pasanin mo ang aking krus. Sabi dito, itakwil ang sarili at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung kalooban ng Diyos na pinapagawa, gawin mo. Huwag mo sundin yung sarili mong hilig na laman. Kapag hilig na laman ay napapahama ka. Pero kapag sinunod mo ang Panginoon, may buhay na walang hanggan. Tayo'y tinatapik ng Diyos kung gaano kadakila ang Panginoon. Kaya pinapalanan tayong Panginoon kung gaano tayo kamanan Panginoon. Alisin na natin yung dating pamumuhay natin. Huwag na natin balik-balikan yung dati nating pagkatao. Hubarin na natin ang dati nating pagkatao. Tayo humarap sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, dadamitan ko kayo ng puti. Tayong dating basahan sa harap ng Panginoon. Marumi. Marumi tayo sa harap ng Panginoon. Basahan tayo. Pero nilinis tayo. Hinugasan ng banal ng dugo ng Panginoon. Dahil sa krus ng Kalbaryo, sa ating mga kasalanan. Kaya napakabuti ng Panginoon na ating isurrender ang ating lahat ng ating kasalanan. I-confess natin ang lahat ng ating kasalanan. Kasi walang taong perpekto sa mundo nito, lahat makasalanan. Pero sa habag at presensya ni Jesus Christ na pinadala ng Ama para magkaroon tayo ng kaligtasan. Pinapaalahanan tayo ng Diyos kung gaano tayo minamahal, kung bakit nangyayari ang mga bagay dito sa mundo. Kasi ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo sa Kanya ng connection, relationship. Amen po ba? Mahal tayo ng Panginoon. Tayo minamahal lagi ng Diyos. Tayo lang ay lumalayo lagi sa Diyos. Kaya kapatid, umpisa mo na lumapit sa Panginoon at lagi kang manalangin. Mag-connect ka na sa Panginoon. Yung connection mo sa Panginoon, huwag mong babaliwalain. Huwag mong tatalikuran yung relationship mo sa Panginoon. Tatalikuran ka ng ibang tao, pero si God, hindi ka niya tatalikuran. Ganon kanya kamahal. Ganon magmahal ng Panginoon. Amen po ba? Ilang po sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Tayo na po yung manalangin. Sana po may natutunan kayo sa Word of God dahil ang Panginoon ay napakabuti. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha na langit at lupa. Sa araw na ito, Father God, na patuloy ikaw po ang maparangalan ng lahat ng tao. Ikaw ang Diyos na dapat nilang hanapin, Panginoon. Natanggapin ka nila upang sila
magkaroon ng kaligtasan sa mundo na ito. Kaya sa araw na ito, Father God, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa ng Jesus name. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binigay mo, kalakasan, sa blessing. Salamat sa revelation mo sa araw na ito. Father God, wala po akong kakayanan. Ah, ikaw po ang may magagawa sa lahat ng mga makikinig ng iyong salita. Na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon, na magkaroon sila ng tunay na relasyon sa iyo, na hindi sila kailanman nag-aalinlangan at susuko sa mga pagsubok, Panginoon. Dahil nandyan ka, pilit mong niyayakap ang iyong mga anak, Panginoon Jesus name, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon na paglindol, dahil ito'y pagtapik mo sa bawat tao, ay lumapit sila sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po, Lord, ang lahat ng tao na itinalaga mo sa aklat ng buhay, naway sila'y makakilala ng lubusan, Panginoon. At isurrender nila ang lahat na nagawa nilang kasalanan, Panginoon. At sabi mo, lahat kami, Lord, makasalanan sa mundo na ito. Pero sabi mo, Lord, sa iyong salita sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay mo po ang kaisa-isang anak upang si mas mapalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Father God, tapikin mo ang bawat yung mga anak sa sanlibutan nito. Touch him by the blood of Jesus. Buksan mo po ang tarangkahan ng kalangitan. Ang banal na Espiritu mo, Lord God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan. Yakapin mo po, Lord, anumang revelation mo sa araw na ito, anumang message mo, touch him by the blood of Jesus sa bawat nakikinig ng iyong salita. Iparimain mo, Panginoon, buhay ka't makapangyarihan na kumikilos sa bawat anak mo, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Ingatan mo, Lord, ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon, sa sanlibutan na ito. At patuloy po silang nananalangin at nananampalataya sa iyo, Panginoon, na ikaw ang unahin nila, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Lord God. Bless mo lang ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. By the blood of Jesus, protektahan mo lalo na, Lord God, ang mga nangyayari, Lord, na lindol dun sa Jensen, sa parteng Bisaya, Panginoon. Covering the blood of Jesus. Tulungan mo sila, Lord, na sila'y tumatawag sa iyo at nananalangin, Panginoon, na magkaroon sila ng relasyon sa iyo, Panginoon. Ang mundo na ito, Panginoon, na nakakalimutan kanila, Panginoon, dahil mas inuuna nila ang mundong tinatahak dito, Panginoon. Tulungan mo silang magkaroon ng relasyon sa iyo. Touch him by the blood of Jesus. Kapangyarihan mo ang siyang dumaloy. Ora bababashikara babahanda, hallelujah, hallelujah. We magnify you. Pour out your spirit, Panginoon. Iparimay mo lahat ito sa kanila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na dapat nilang kilalanin, tanggapin, Panginoon. Dahil sa iyo lamang matatagpuan ang kaligtasan, Panginoon. Kaya Father God, na tumimo sa puso, isipan ng mga anak mo na nakikinig, Panginoon. Happy mo sila, Panginoon, kung gaano mo sila minamahal. Dahil sa krus ng Kalbaryo na kami naligtas, Panginoon. Salamat, God, sa araw na ito. Ang mensahe mo na tumimo sa kanila, sa puso nila, Panginoon. At palaging silang lumalapit sa iyo, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Anumang nawalang lakas sa akin, muli mo itong ibalik sa araw na ito, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you so much. In Jesus' name, amen. Salamat po sa mga nakakinig na online preaching. Patuloy lang po tayong lumapit sa ating Panginoon dahil minamahal tayo ng Diyos. Bye-bye po. God bless po.